Wala ka talaga nakita? Wala po, Your Honor. Okay. Baka mamaya ikaw ang susunod na ipapa-contempt ko. Maniwala ka sa akin. Maniwala ka sa akin. Yung ulo ko, kumukulo na. Talagang saksakang kendal ang pagkasinungaling. Nakita niya po ako na umupo. Sabi niya po sa akin umupo ka naman, putang ina mo ka. Tumayo ka, magtrabaho ka dyan. Yun po yung Ulit na, pakiulit. Sabi niya. Lapitan mo, may distansya ng 1 metro kung may tuturo mo. Anong kulay ang suot? Let the secretariat capture that pointing. Yung ano po, yung nakahiga pong freezer. Yung nakahiga. Apo. Saan niya inuntog? Banda sa parte. Sa pagkakaintindi mo, sa pagkakarinig mo, kasi narinig mo lang to, di ba? Doon po sa gilid po. Sa gilid. Opo. Manang LV. Yung pong suntukin si Ate LB sa braso niya, sikmuraan, untog po sa may freezer, yan po. Ganun po ang ginagawa sa kanya. Center tool po. Kanina mo pa binabanggit yung France. Sino ba yung France? Pwede mo ba ituro dito? Yes po. Pwede mo lapitan, ituro, ma-identify mo. Samahan ka ng usaa. Tumayo Yes ka. po, yes po. Tumayo ka. Lapitan mo, may distansya ng 1 metro kung may tuturo mo. Anong kulay ang suot? Let the secretariat capture that pointing demonstration by Mr. Pau Pau, and to have that reflected in the records of these proceedings that Mr. Pau Pau pointed to Mrs. Ruiz as the alleged culprit in all the violent acts committed against Manang LB. Makupo ka na. Senator Tulfo, you can resume. Salamat, Mr. Pau Pau. So, yung sa more than 5, it could be 6, 7, a dozen, or even 100 times. Kasi pag sinabi more than 5, hindi mo na mabilang kung ilang beses. That's good. Now, puro suntok and untog. Yung untog ay ulo ni Manang LB, inuntog nitong yung tawag mo sa kanya, Ate France, Opo. aka Ate France, or actually France naman talang pangalan niya, or Mrs. Ruiz. Inuntog sa freezer. Opo. Isang parte ng freezer. Doon po yun sa labas po. Hindi, sa isang parte. Kwadad yung freezer, di ba? Mataas ba yung freezer o maliit? Doon, yung ano po, yung nakahiga pong freezer. Yung nakahiga. Opo. Saan niya inuntog? Banda sa parte. Sa pagkakaintindi mo, sa pagkakarinig mo, kasi narinig mo lang to, di ba? Doon po sa gilid po. Sa gilid. Opo. Okay. So, sa lahat ng insidenteng ito, ng pananakit, pag-uuntog, panununtok, wala bang nakaisip sa inyo na magsumbong sa barangay? Wala po, Your Honor. Okay. O wala sa inyong nakaisip na kumprantahin siya at pagsabihan? Opo. Kung gagawin po namin yun, mawawalan po kami ng trabaho. At sa Tama. takot na rin po namin, kaya po hindi na rin po kami nag-report. Tama. I agree. So, bukod kay Manang LV, mayroon pa ba sa inyo ang sinasaktan? Wala naman po, Your Honor. Okay. Sa iyong palagay, anong dahilan kung bakit si Manang LV ang paborito niyang gawing punching bag? Mr. Tulfo, if I may interject. Sa iyong sinumpaang salaysay, sinabi mo, dinuduro ka na at minumura. Opo. Sinakta ka ba? Hindi po. Pero minura ka. Minura niya po ako. Bakit ka minura? Yung pangalawang araw ko po yan, sir, na nagtatrabaho po. Na buong maghapon na pong nakatayo sa kaka-assist po ng customer, nag-aayos po ng gulay. Tapos, saglitan lang pong umupo ako dahil po sa sobrang sakit na po ng aking paa, kakatayo po. Nakita niya po ako na umupo. Sabi niya po sa akin umupo ka naman, putang ina mo ka. Tumayo ka, magtrabaho ka dyan. Yun po yung Ulit na, pakiulit. sabi niya. Nakita mo labis-labis na ginagawa ni Manang LV. Your Honor, wala naman po ko inawat kasi wala man po ako nakita na nag-aaway. Hindi, yung sili na nilagay ni ni Mrs. Ruiz sa bibig ni Manang LV, kaya umawat ka. Pero umawat ka rin. Wala po nakita po, Your Honor. Wala ka nakita. Wala po. Sabi niya po sa akin, napagod ka na, nangangalay ka na, opo. dahil na maghapo ka na kantayo, na umupo ka, anong sabi sa'yo? Sabi po sa akin, umupo ka na naman,
mukha, magtrabaho kayo po ang sabi sa akin. Good ka? Hindi po sir, bigla na lang po ako tumayo at nag-assist lang po ulit ng customer. Tuloy-tuloy lang. Naulit Opo. yun? Opo, Your Honor. Ganun din, na pagkakataon na nakatayo ka, nangalay ka, naupo ka, nagpahinga. Hindi ka sumagot na, pagod na ho ako, kaya umupo ako, pahinga mo ng konti. Hindi po, kasi po sobra pong tapang talaga ni ate. Naulit ba yon? Naulit po yun sa amin sir pag kami pong magkatrabaho, Ito sa'yo? Sa akin po, naulit din po yun sir. Ano na namang namura insidente? Po. Yung pong umuwi na po, yung may ano po, may nasira po akong repolyo. Wa sa'yo? Namura po ako. Binanggit mo kanina. Opo. Senator Tulfo, you have the witness. Okay, Mr. Papaw. So, lahat kayo nakatikim ng pagmamalupit. It doesn't have to be yung pananakit, physical, pero kuminsan emotional kasi namumura kayo. Yes po. Tinatawag kayo ng kung ano ng pangalan. Yes po. Okay, hindi lang ikaw, kundi pati mga kasamahan mo. Yes po. Now, si Manang LV, ang palagi niyang napagdiskitahan na hindi lang murahin siguro, pati saktan na. Anong sa palagay mo, bakit si Manang LV ang napagdidiskitahan niya palagi? Sa kwento po sa amin ng mga katrabahador ko po doon, si Ate LB daw po ay nagnakaw. Yun po ang kwento din ni Ate Franz po sa amin. Nagnakaw daw po yan. Pinagkakatiwalaan daw po niya yun dati. Tapos nagnakaw daw po si Ate LB. Kaya Okay, sinabi niya nagnakaw doon si Manang LV. Opo. Okay, sa inyong pagkakaalam, totoo ba? Hindi. Sa pagkakaalam ko po ay wala pong katotohanan kasi po itinatanggi po yun ni Ate LB. Okay, good. So, nung time na yung dito kay Mrs. Ruiz na nagnakaw si LV, pinabarangay niya ba? Yun pong hindi ko na po alam. Ano raw yung ninakaw? Ninakawan daw po sa Ate Franz ng pera po. Magkano raw? Malaking halaga daw po. Ito na yata yung 12,000 nung during the last hearing, nasabi niya 12,000. Ninakawan daw siya ni Manang LV. Since then, doon ba nag-umpisa yung pananakit na? Kasi yung po, pagmamalupit? hindi ko po alam yun. Kasi po nung pumasok po ako, bago po ako nag-umpisa ng trabaho po kay na Ate Franz po, nakita ko na po si Ate LV na marami pong sugat sa katawan, peklat, at saka po madungis siya. May mga pasa din po. Madungis. Opo. Describe madungis. Paano madungis? Yung, halimbawa po yung hindi na po nakakaligo yung tao isang linggo. Sobra po para pong may mga patay na siyang libag, tapos mga pasa-pasa pa po. At Sugat-sugat. araw-araw, madungis si Manang LV, nakikita ni Mrs. Ruiz, nakikita ni Mr. Ruiz. Yes po. At wala silang sinasabi, wala silang ginagawa. Yes po. Hindi na sinasabihan, Manang LV, ano nangyari sa'yo? Ba't marumi ka? O madungis in your own word. Ba't madungis ka? Anong nangyari? Walang ganong klaseng pagtatanong mula sa kanila? Wala po. So, ibig sabihin, kinukonsinti nila. Alam nila na marumi siya, and yet, okay lang sa kanila. Parang gano'n na po. Hindi sila tataka bakit ka madungis. So, parang, okay sa kanila madungis ka kasi kami may kagagawan kung bakit ka madungis. Parang ganon siguro. Para pong kayo na pong nangyari. Kasi, syempre, kung concern sila at wala silang kinalaman sa pagiging madungis niya, syempre sabihin nila, ba't ka madungis? Maligo ka nga, magbihis ka nga. Ayaw namin ng madungis na bahay na ito. Pero nakita nila madungis siya, pinabayaan lang nila para bagang alam na nila at kasama sila. Opo. Doon sa dahilan kung bakit si madungis. Opo. Tama. Kailan mo nadatnan na si Manang LV ay hindi na nakakita? Nung start ko po doon ay hindi ko po matandaan ng saktong date po ng pagtatrabaho ko doon. Pero February 2022 po, 2020, nag-start po ako ng trabaho doon. Nung pagdating ko po doon, yun na nga po, nakita ko po si Ate LV na madungis, marami pong sugat sa katawan, peklat. Yung ano po, yung isa po niyang mata ay maputi na po, para pong bulag na, ganun po yung... Okay. So bukod sa madungis, nakita mo maraming sugat at saka meron na puti na isang mata. Yes po. Again, nakita nilang dalawa itong mag-asawa and yet wala silang reaksyon. Ibig sabihin, hindi nila tinanong si Manang LV, Manang LV, ano bang nangyari sa mukha mo? Saan ba yung mga sugat halimbawa? Sa may leg po, sa braso. Okay. Visible ba yung mga sugat? Opo, visible po siya, nakikita po. Good. So ngayon, nung makita nila, bukod sa madungis, nakita nila yung mga sugat niya sa diig, saan pa? Sa
braso po. Sa braso. Mga paa. paa, and yet, hindi nila sinita ano nangyari sa sugat mo. Walang ganon. Wala pong ganun, Your Honor. Kahit man nasabihin, sinaktan ka ba ng mga kasama mo, nadulas ka ba, natumba ka ba, kinamlot ka ba ng pusa, walang ganun tanong. Basta Wala po. dead ma lang, ika nga. Wala po. Okay. Opo, ganun po. And then, nakita nila na puti na yung mata, something strong, nung pumasok si Manang LB, okay pa yung mata niya, ngayon pumuti na yung mata, wala pa rin silang concern. Wala po. At wala kang narinig na offer mula sa kanila na, Manang LV, pagamot ka namin. Wala po. Wala. Opo. So, kumbaga, manhid lang. Opo. Now, sa pagkakaalam mo, sa pagkakaintindi mo, kayong lahat, bakit ganon? Bakit wala siyang pakialam doon sa kalagayan ni Manang LV na sabi mo madungis, maraming sugat, at puti na yung isang mata na nabubulag na sa piling mo, kayong magkakasama, syempre, nag-usap-usap kayo niyan, di ba? Ano sa palagay niyo, bakit pinapabayaan nilang dalawang mag-asawa si Manang LV na ganun yung estado, kaawa-awa? Sa pagkakaintindi ko po, si Ate Franz po ay gumaganti kay Ate LB po. Gawa po daw doon sa ninakon po na pera. Okay. So, ibig sabihin, para sa inyo, alam nyo, nakita nyo, na talagang itong si Manang LB ay sadista. Si Ate Franz po ang sadista po. I'm sorry. Itong si Mrs. Ruiz ay sadista. Opo. At kasama na rin itong si Mr. Ruiz. Sa pagtatrabaho ko po doon ng 2 linggo po, ay hindi ko po nakitang nanakit po si Kuya po. Pero alam ni Mr. Ruiz na itong kanyang misis ay nananakit. Alam po. Alam niya na itong misis niya ay sadista. Alam niya po. At alam niya na yung misis niya ay nanununtok, nag-uuntog ng ulo. Alam niya po yun. At alam niya kung bakit maraming sugat si Manang LV. Opo, alam niya po yun. Kasi Eh, po asawa niya po yun. Kasi asawa niya. Opo. On top of that, nakikita rin niya. Opo. And yet, wala siyang ginagawa. Opo. Sa palagay mo, bakit? Hindi ko po maalaman dahilan, pero baka po dahil po dun sa sinasabi po ng mga kasamahan namin at sinasabi din po ni Ate Franz na nagnako sa Ate LB. Kaya po gayon. Ni minsan, wala kang narinig, kayong narinig na inaawat nitong si Mr. Ruiz, si Mrs. Ruiz na tama na yan. Wag mo nang saktan o pabayaan mo na yan. Walang ganon. Minsan po umaawat po si Kuya po pagka sobra na po yung pananakit ni Ate Franz. Pag sobra na. Kailan mo nakita yung insidente na inaawat niya si Mrs. Nel sobra rin pananakit? Doon po yun sa sa after 1 week ko po doon sa inanuhan po siya ng sili. Doon na po, inawat po si Ate Franz. Okay. Anong klaseng pananakit ang ginagawa niya? Doon po yung pinagdikdikan po ng sili si Ate LB tapos Paano ulit? nakita ko pong pinagdikdikan po ng sili po tapos doon po siya inaawat po ni Kuya po. Sabi po, Nagawa na yung sili na ilagay na sa... Opo, bago po naawat nalagyan na po si Ate LB. Nalagyan na saan? Baka po, hindi ko po siya nakita mismo kasi po after noon mga ilang minuto po nagpaalam po ako kay Ate Franz na ako iihi po sa CR. Nakita ko po na doon si Ate LB po ay naghuhugas na doon ng kanya pong bibig. So, okay, nahugas may big. And then doon, inawat na nitong si Mr. Ruiz. Opo, Anong klase pag-awat ang ginawa niya? sumigaw po si Kuya po na tama na yan. Tama na. Tulfo, if I may interject, yung pagdidikdik ng sili, didikdik yung sili dahil isusubo o talagang nagdidikdik ng sili dahil gagawing panghalo sa ulam o Hindi po, sabi talagang po. para kay Manang LB talaga yon. Opo, Inutusan Para daw po. idikdik para isubo. para daw po magtanda si Ate LB. Natatandaan mo yung pangalan ng nagdikdik? Hindi ko na po matandaan kasi po 2 linggo lang po ako doon, hindi rin po ako Siling pula? Wala ka talaga kita. Wala po, Your Honor. Okay. Baka mamaya ikaw ang susunod na ipapa-contempt ko. Maniwala ka sa akin. Maniwala ka sa akin. Yung ulo ko, kumukulo na. Talagang saksakan kayong dalawang pagkasinungaling. So anyway, meron pa bang ibang insidente na umawat ito si Mr. Ruiz dahil nakita niya labis-labis na ginagawang pananakit?
kay Manang LV? Wala na po, Your Honor. Yun lang. Apo. Now, yung pag-utos ni Manang pag-utos ni Mrs. Ruiz kay Manang ay doon sa kung sino may inutosan magdikdik ng sili para ilagay saan nilagay? Sa bibig, sa mukha ni Manang LV? Sa bibig po. Sa bibig. Nung inilagay sa bibig ni Manang LV yung dinikdik na sili, ano naging reaksyon ni Manang LV? Umiyak na po siya nun. Sumisigaw po siya, tama na po, tama na. Nandito ba yung yung pinagdikdik ng sili? Wala. Bakit kayo sunod-sunuran? Bukod sa takot kayo, baka mawala kayo ng trabaho, bakit kayo sunod-sunuran dito sa dalawa? Kasi po, mahirap lang po kami. Kailangan po namin ng trabaho. Ayaw din po namin mawala ng trabaho nun, pero kaya po, nagsunod-sunuran na lang po kami sa kanila. Alam po namin nakakataas si Ate Franz, mayroon pong kakayahan na kung ano po ang kayang gawin. Meron po silang Stay in po kayo lahat. Opo, stay in po ako doon. Okay. Yeah, naintindihan ko po yun. Kapit sa patalim ang tawag nga doon. Siyempre, ayaw nyo mawalang trabaho. Dahil kapag kayo pumalag, kayo sasaktan. Magkano ba ang pasahod sa inyo? Pasahod po dun sa akin, 150 lang po a day. 150 a day? Opo. Magkano ba yung 150 a day? Pag-compute nyo nga. 4-5 a month? Yes po. Lahat kayo? Hindi ko po alam dun sa iba, pero sa akin po, yun po ang sabi 150 a day. Paano yung swelduhan nyo? Ang sabi po sa akin, pwede ko daw po kunin ng quincenas at pwede rin po kunin ng... Okay. Isang May benefits? Wala. Wala po. Walang PhilHealth, SSS, Wala po. pag-ibig? Biodata lang po. Ano? Biodata lang po yung hiningi. So, yung 4,000, magkano? 4,500, nakukuha mo ng buo yun? Hindi po ako sumahod sa kanya eh. Hindi ka sumahod? Opo. Ilang buwan ka nag-work doon? Wala po akong buwan nag-work doon. 2 weeks lang po ako, Your Honor. Ba't ka napaalis? Hindi ka tumagal? Hindi. Baka po, natakot po ako agad, Your Honor. Baka ako po yung saktan din. Matulad po kay Ate LG. Baka ikaw ang susunod? Opo, ganun po. Kaya po umalis ako. Ang sama din po kasi ng ugali, palagi po nagmumura. Kahit po, ipapahiya ka po niya sa mga customer po. Sa harap ng customer, sa Opo. nangyari na yun. So, ano yung punto, saan punto yung sinabi mo, ayoko na, tama na, alis na ako rito, lalayas na ako rito. Saan punto yun? Noong time po nun, chinarge na po ako ng malaki. Inano? Na-charge po ako ng malaki. Ano niya po ako nun, nintusan niya po akong maggayat po ng buto po ng baka, gamit po ang lagaring bakal. Ang sabi ko po sa Ano kanya, naman? buto po ng baka. Buto ng baka? Opo. Anong Ang pinapagawa? gamit po ay lagaring bakal. Ang sabi ko po sa kanya, ate, hindi to kaya po ng lagaring bakal. Dapat daw, hindi po ito mapapantay ng ayos. Sabi po sa akin, Bakit pinapalagari sa yung buto ng baka? ay may order daw po yung customer. Okay. Sabi po sa akin ni ate, wag na daw po ako magreklamo, tapos po namura pa ako. Hindi na po ako nagreklamo, tapos po, hindi ko po nagayat po ng ayos yung buto ng baka kasi po, matikas po talaga yun. Hindi po talaga kayang gayatin po ng lagaring bakal. So yung meaning to say po, yung nagayat ko po ay hindi po pantay-pantay. So, ibig sabihin, sa konting pagkakamali, nakakatikim kayo ng either pananakit, mura, sigaw, pamamahiya. Yes po. So, yun yung point na umayaw ka na. Yes po, Your Honor. Bukod sa iyo, meron din bang nagsunuran na ganun din ang ginawa, umayaw dahil napakasama ng ugali, napakawalang yung ugali itong si Mrs. Ruiz? Marami na pong umalis sa kanya po. Lagi po naalis na Mga ilan? trabahador. Para pong pag hindi po ako nagkakamali, mga 1 month lang, 2 weeks, ganun Mga na lang ilan? po, naalis din po. Mr. Chair, pwede siguro invite yung mga